Sa isang iglap, inihayag ni Roland na maaaring mayroon siyang solusyon. Ngunit bago pa niya matapos ipaliwanag kung paano niya gustong dalhin si Zoe sa mundo ng panaginip, kapwa si Wendy at Nightingale ay sumingit, naputol ang kanyang sasabihin. Agad na naisip ng dalawa na ito ay isang kakilakilabot na ideya. Nangatuwiran si Wendy na dapat iwasan ni Roland ang anumang panganib, habang nilinaw ni Nightingale na takot siya sa maaaring mangyari kung sakaling masapian ng demonyo ang katawan ni Roland. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kinakaharap ang isang natalong kaluluwa mula sa Soul Battlefield kundi isang tunay na demonyo. Gayunpaman, kalmadong itinuro ni Roland na ang mga panganib ay manageable. Iminungkahi niya na magsama ng isang hukbo ng mga Tekira Witch upang matiyak na papatayin nila ang demonyo bago pa ito makaganti. Hindi ito ikinatuwa ni Nightingale, nakitang-kitang nabalisa. Umikot siya at nagmakaawa kay Anna na suportahan siya. Ngunit sa kanilang sorpresa, hindi kumampi si Anna kay Nightingale. Sa halip, sinabi niya sa kanila na hindi siya tutol sa plano. Nakatingin si Nightingale kay Anna, lubos na gulat. Si Anna naman ay tumingin kay Roland na may banayad at hindi natitinag na tingin at ipinaliwanag na ito ang paraan kung paano siya nito iniligtas sa simula pa lang. Ipinaalala niya sa kanila na kung may pumihil kay Roland noon gamit ang mga katulad na argumento, matagal na sana siyang patay sa bitayan. Sa sandaling iyon, sumali si Althea, na idinagdag na kahit ano pa ang mangyari, gusto niyang magpasalamat kay Roland sa ngalan ni Zoe. Ngumiti lang si Roland at sumagot na hihintayin niya itong marinig mula mismo kay Zoe kapag nakabalik na ito. Di nagtagal, nagsimulang ayusin ni Phyllis ang mga witch para sa misyon. Samantala, inutusan ni Roland si Camilla na patuloy na gamitin ang kanyang kakayahan. Naniniwala siya na pagdating sa labanan sa pagitan ng purong kalooban, maaaring hindi matalo si Zoe. Ang eksena ay lumipat sa susunod na eksena. Dalawang upuan ang magkaharap, ang isa ay inookupahan ng isang smug na mataas na ranggong demonyo at ang isa naman ay ni Zoe. Ang demonyo ay nakangisi kay Zoe, kitang-kitang natutuwa, at kinutya siya tungkol sa kung ano ang ginagawa ng kanyang mga kaalyado. Hula niya na pinipigilan na nila siya at handang atakihin siya. Hindi sumagot si Zoe. Sumulyap siya sa kanya bago tumingin sa ibang lugar. Lalong lumakas ang tawa ng demonyo, na ipinapalagay na ang kanyang pananahimik ay nangangahulugan ng takot. Itinaas niya ang 3 daliri at mapanuyang tinansya na may 30% na posibilidad na siya ay mapipigilan at makukulong, ngunit isang mas malaking posibilidad na si Zoe ay direktang papatayin. Gayunpaman, nanatiling hindi natitinag si Zoe, ang kanyang atensyon ay gumagala na parang sinusuri niya ang lugar. Naiinis, itinuring ng demonyo ang kanyang katahimikan bilang nagulat at malamig na binalaan siya na ang pananahimik ay di siya maliligtas. Bigla siyang tumalon at sumugod sa kanya. Iminungkahi pa niya na kung maaaliw siya sa kanya sa anumang paraan, maaaring hindi siya gaanong magdusa sa huli. Ngunit sa kanyang sorpresa, ngumiti si Zoe. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na ang isang demonyo ay magiging ganito kadaldal. Kumunat ang noo ng demonyo, tumalikod sa kanya na iniisip na ang kanyang ngiti ay simpleng paglaban, natiwala na malapit na itong sumigaw sa sakit. Pagkatapos, bigla, tumalon si Zoe sa demonyo. Lumipas ang oras, at ang baluti ng demonyo ay basag na sa lahat ng dako. Gamit ang mahika, bumuo siya ng isang sandata at nagawang putulin ang isang braso ni Zoe. Ngumisi siya at sinabi sa kanya na magaling siya, ngunit isa pa rin siyang insekto sa kanyang mga mata. Hawak ni Zoe ang kanyang braso na putol ngunit hindi mukhang bothered. Sa halip, idinyure niya ang isang piraso ng laman ng demonyo. Nakinunot ang kanyang ilong habang sinasabi niya na ang kanyang laman ay masama ang lasa. Sa loob niya, alam niyang hindi ito patas na laban. Ang demonyo ay maaaring gumawa ng mga mahiwagang sandata tulad ng mga espada. Habang ang kanyang mga kamao, paa, at, kung kinakailangan, ang kanyang mga ngipin lamang ang mayroon siya. Ngunit hindi yun mahalaga, sa kakaibang lugar na ito, ang mga nawalang limbs ay maaaring tumubo muli. At walang anumang pinsala ang maaaring magpatamba sa kanya. Gayunpaman, ang sakit ay palagi ang naroroon at hindi mo laging kailangan ng sandata para iparamdam ito sa isang tao. Ipinatong ng demonyo ang isang kamay sa kanyang sugatang balikat. Binalaan niya ito na huwag maging mayabang o subukang kagatin siya muli. Kung gagawin niya iyon, babuliin niya ang kanyang mga ngipin at isusubo ang mga ito sa kanyang lalamunan.
Nagsimulang tumubo muli ang mga braso ni Zhou, at kalmadong sinabi niya na. Sa kabila ng lahat, nararamdaman pa rin niya ang sakit. Tinanong niya kung pamilyar ang pakiramdam. Ang demonyo ay nagyelo sa isang sandali, nakatitig sa kanya, at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi alam ng demonyo ang kanyang pinagsasabi. Ngumiti si Zhou at ipinaalala sa kanya ang panahon na palagi niyang nararamdaman ang ganoong uri ng sakit. Idinagdag niya na siya ang sumiguro na makakatanggap siya ng espesyal na pagtrato noon. Iyon ay sapat na para magalit ang demonyo. Umungal siya at sumugod sa kanya, ibinuhos ang lahat ng kanyang makakaya. Mahirap sabihin kung gaano katagal silang naglalaban, marahil mga araw, marahil mga linggo. Ang dugo at mga bahagi ng katawan ay nakakalat sa lahat ng dako. Ngayon, ang demonyo ay nakahiga sa lupa na mukhang kaawa-awa. Dahan-daang lumakad si Zhou papunta sa kanya, nakangisi na parang pusa na nakahuli ng daga. Yumuko siya at matamis na sinabi sa kanya na maaari siyang magpahinga kung siya ay pagod na at ipagpatuloy na lang mamaya. Pagkatapos, dilaan ang ilang dugo sa kanyang mga labi, biro niya na kailangan niyang mag-ipon ng lakas. Marami pa siyang pagpapahirap sa sarili na kailangang pagdaanan. Sa pagkakataong ito, hindi sumagot ang demonyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, mukhang medyo natakot siya. Iniling ni Zhou ang kanyang ulo at tinanong kung ang demonyo ang lamika ng lugar na ito. Ang demonyo, sa wakas ay nagsalita, ay ipinaliwanag na ito ay bahagi ng kamalayan. Isang halo ng mahika at kaluluwa. Nagbiro siya tungkol sa kung paano hindi maiintindihan ng isang tulad niya kung paano ito gumagana. Sa halip na masaktan, tumawa si Zhou, ang kanyang mapanuyang tawa ay lalong nagpagalit sa demonyo. Sinabi niya sa kanya na nakakita siya ng isang bagay na mas malaki at mas mahusay, isang buong mundo na may mga tao, puno, langit, at lupa. Hindi tulad ng walang laman na lugar na ito, ang lugar na iyon ay mayroong lahat. Umismid ang demonyo at tinawag siyang sinungaling. Sinabi niya na wala siyang ideya kung gaano karaming mahika ang kinakailangan upang lumikha kahit isang maliit na bagay dito. Lalo na ang isang buong mundo. Pagkatapos, idinagdag niya na ang pinagmumulan lamang ng mahika ang makakagawa noon. Si Zhou ay yumuko at pumulot ng isa sa kanyang mga nabaling buto. Sinabi niya sa kanya na ang pinagmumulan ng mahika ay isa lamang teoretikal na ideya, walang mas mahusay kaysa sa banal na kalooban. Kung sigurado siya, marahil ay dapat siyang magpakita ng ilang patunay. Hindi tanga ang demonyo, nakita niya agad ang kanyang maliit na trick. Ngunit bago pa siya makariyak, inihagis ni Zhou ang buto diretso sa kanyang balikat. Ngumisi siya habang ibinaon ito ng mas malalim, pinapanood ang kanyang mukha na namimilipit sa sakit. Ang demonyo ay nanginig sa buong katawan, ang kanyang dating kumpiyansa ay lubos na nawala. Hindi niya maintindihan, bakit hindi takot si Zhou sa sakit. Gayunpaman, para kay Zhou, ang simpleng pisikal na sakit ay wala kumpara sa galit na kanyang daladala sa loob ng 400 taon. Sa ngayon, ang gusto lang niya ay pahirapan ito para sa kanyang sariling kasiyahan. Bago pa siya makapagpatuloy, ang eksena sa kanyang paligid ay nagsimulang magbago. Isang maliwanag na ilaw ang tumagos sa kawalan, at napagtanto niya na tapos na ito. Sigurado na ito ang kanyang kamahalan, naisip niya, palagi siyang nakakahanap ng paraan para iligtas ang mga tao. Nang muling iminulat ni Zhou ang kanyang mga mata, ang unang bagay na kanyang narinig ay ang boses ni Alethea. Ang mga galame ni Alethea ay mahigpit na nakahawak sa kanya, malinaw na sinusubukang kumpirmahin kung sino ang nasa loob ng katawan na ito. Inutusan siya ni Alethea na manatiling tahimik sa ngayon. Tumango si Zhou bilang tugon. Tumingin sa gilid, nakita niya si Roland na nakahiga sa isang batong higaan. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na sinusubukan nilang gamitin ang mundo ng panaginip ng kanyang kamahalan upang kumpirmahin kung sino ang nasa kanyang katawan. Ngunit agad na naramdaman ni Zhou na ito ay napakadelikado. Mabilis niyang sinubukan silang pigilan, iginiit na siya si Zhou. Gayunpaman, hindi pinansin ang kanyang mga protesta. Binalaan ni Alethea si Camilla na ang demonyo ay may kakayahang manipulahin ang mga epekto ng mahika sa ilang antas. Kung papasok ang demonyo sa silid, makakatakas ito. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Kung may mangyari, hinimok niya itong gisingin agad si Roland. Nang makita ni Roland na gising na si Zhou, sinabi niya na kahit ang taong naruroon ngayon ay isang demonyo, maaari rin niyang sabihin ang parehong bagay.
Nang makita na hindi pa pinapagana ni Roland ang mundo ng panaginip, sa wakas ay nakaramdam si Zoe ng kaunting ginhawa. Pagkatapos ay iminungkahi ni Zoe ang isang solusyon na muling i-connecta ni Camila siya at ang demonyo. Kung pipilitin nila ang demonyo na aminin ang katotohanan, magiging malinaw ang lahat. Nagpalitan ng tingin ang grupo hanggang sa nagsalita si Pasha na nagsasabing hindi masamang subukan. Tutal, kung ang kabilang panig ay ang totoong Zoe, tiyak na malalaman niya kung paano ibunyag ang impostor. Sumang-ayon si Roland, at muling ginamit ni Camila ang kanyang kapangyarihan. Ang katawan ng sundalo ng Judgment Army ay biglang kumaibat nang mapagtanto ng demonyo ang nangyayari. Ngumisi siya na nagsasabing tanging isang tanga ang aamin na isang demonyo sa sitwasyong ito. Naglabas si Zoe ng nakakakilabot ng ngiti habang ipinapaalala sa kanya na kung tumanggi siyang magsalita, malugod siyang babalik sa kanyang kamalayan at muli niyang paparanas ang sakit ng mga walang katapusang araw na iyon. Iyon ay sapat na para masira siya. Ang demonyo, ang kanyang mukha ay namimilipit sa galit, sa wakas ay umungol na sapat na. Inamin niya ang pagkatalo, na nagsasabing maswerte lang sila. Ngunit hindi pa tapos si Zoe. Casual niyang sinabi sa demonyo na magbigay ng ilang impormasyon tungkol sa mga demonyo. Nakakagulat, tila hindi alintana ng demonyo. Nagsimula siyang magbahagi ng mga detalye, kumbansado na hindi mananalo ang mga tao sa katagalan. Para sa kanya, ang digmaang ito ay walang iba kundi isang maliit na hadlang para sa kanyang lahi. Ang demonyo ay ngumisi at sinabing walang ideya ang mga tao kung ano ang nasa kabilang panig ng kontinente. Ipinaliwanag niya na ang mga hukbo ng Sky Sea Realm ay dahan daw ang nilalamon ng lupa, sinusubukang gawing isang abis ang buong mundo. Kung hindi sila abala sa pagpigil sa kanila, sana ay nalipol na ang mga tao 400 taon na ang nakalipas. Hindi gaanong pinansin ni Roland ang grand storytelling ng demonyo ngunit tumutok sa mahalagang bahagi. Naisip niya na ang mga demonyo ay talagang nakikipaglaban sa dalawang digmaan ng sabay, at ang kanilang pangunahing larangan ng digmaan ay wala pa rito. Kung totoo ang sinabi ng demonyo, ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaakala nila. Itinuro ang demonyo, itinanong ni Roland kung maaari na nilang kumpirmahin na ito talaga ay isang demonyo. Inamin ni Alethea na hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Zoe, ngunit tiwala siya na ito ang tunay na demonyo. Sapat na ang sagot na yun para kay Roland. Sinabi niya kay Zoe na magpakasawa siya sa mundo ng panaginip ngayong gabi at kumain ng kahit anong gusto niya bilang gantimpala sa lahat ng kanyang nagawa. Ang mga mata ni Zoe ay sumigla sa alok at nagpasalamat siya sa kanya. Gayunpaman, idinagdag niya na may buntong hininga na sayang at nasanay na ang demonyo sa kanyang hiniram na katawan. Ang parehong pamamaraan ay hindi gagana upang muling hukayin ang kanyang tunay na mga iniisip. Ang demonyo ay biglang tumawa, hindi mapigilan ang kanyang sarili, at niuit kung gaano nakakatawa na tawagin silang mga demonyo. Sinabi niya na palaging inuuri ng mga tao ang anumang naiiba sa kanila bilang nakakatakot at masama. Idinagdag niya na kapag muling lumitaw ang pinagmumula ng mahika, iyon na ang katapusan ng sangkatauhan. Agad na napagtanto ni Roland na ang tinutukoy ng demonyo ay ang pulang buwan. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Agatha. Nakita na niya mismo ang pulang buwan, at kung ano man iyon, napakalayo ito sa kanilang mundo. Nagtaka siya kung ang mga demonyo ay may paraan para makarating ng ganoon kalayo. Ngunit sa pagkakataong ito, inilayo ng demonyo ang kanyang ulo nang hindi sumasagot. Pagkatapos ay itinanong ni Roland kung ano nga ba ang Sky Sea Realm. Gayunpaman, nanatiling tahimik muli ang demonyo. Nagtanong pa si Roland kung ang mga demonyo ba ang lumipol sa underground civilization. Muli, walang sagot. Nagpalit siya ng taktika. Nagtatanong kung ang mga halimaw na naglulunsad ng mga itim na haligi ay ilang uri ng pamana mula sa underground civilization. Ang demonyo ay tumawa at sinabi sa kanila na huwag sayangin ang kanilang oras. Nasabi na niya ang lahat ng kanyang makakaya, at wala na siyang sasabihin. Sa halip, hinimok niya ang mga ito na tapusin na siya, nagbabala na ang kanilang uri ay malapit ng lipulin ni Lord Hexed. Tungkol sa kanya, muli lamang siyang isisilang sa pamamagitan ng pinagmumulan ng mahika. Hindi pinansin ni Roland ang mga theatrics ng demonyo. Kung hindi ito magsasalita, naisip ni Roland na maaari na nilang baguhin ang usapan.
Itinanong niya sa demonyo kung gaano kalakas talaga ang kanilang uri kung ang pagkatalo na ito ay napakaliit lamang para sa kanila. Alam ni Roland na ito ay pain, at tiwala siya na hindi mapipigilan ng demonyo ang pagkakataong magyabang dahil sa kanyang pagkatao. At gaya ng hinulaan ni Roland, ang demonyo ay ngumisi at nagsimulang magmayabang. Sinabi niya na sila ay hindi mailarawang malakas. Ang kanilang mga hukbo ay walang katapusang nakalatag sa kalangitan sa hangganan ng kaharian ng Sky Sea Realm. Tungkol naman sa tinatawag na mga transcendent na mangkukulam ng sangkatauhan na minsan ay nakatayo laban sa kanilang mga Panginoon. Ngunit ngayon, ang Panginoon nila na si Hexed ay nagsasabing kaya niyang durugan ang bawat isa sa kanila ng mag-isa. Pinutol ito ni Roland sa kalagitnaan ng kanyang pagdadakdak, na nagsasabing siya ang hindi nakakaunawa kung ano ang tunay na lakas. Bago pa makasagot ang demonyo, tumalikod si Roland sa kanya at kalmadong nagpaliwanag. Ang tunay na lakas, aniya, ay hindi tungkol sa paglubog ng mundo sa kadiliman. Ito ay tungkol sa mga taong, sa bingit ng pagbagsak, ay handang sunugin ang kanilang mismong mga kaluluwa upang magdala ng liwanag at init sa lahat. Habang siya ay papalayo, ibinato ni Roland ang isang huling salita sa kanyang balikat, na sarkastikong nagtatanong kung bakit, kung ang mga demonyo ay napakalakas, dapat lamang nilang sindihan ang apoy. Ang demonyo ay mukhang nalilito, ngunit bago pa siya makariyak, ang grupo ay nakaalis na. Sa labas, napansin ni Anna na si Roland ay mukhang masaya pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap sa demonyo. Nang tanungin niya ito, inamin ni Roland na hindi siya eksaktong masaya ngunit naramdaman na marami silang natutunan. Una sa lahat, itinuro niya, maaaring pigilan ng mga halimaw sa dagat ang hukbo ng mga demonyo, na nangangahulugang hindi sila kasing simple ng kanilang inaakala. Higit sa lahat, hindi tinukoy ng mga demonyo ang kanilang mga kaaway sa kaharian ng dagat-langit bilang mga insekto, na nangangahulugang ang kaaway ay umunlad din. Gayunpaman, mabilis na itinuro ni Anna na isang species lamang ang naalis, ngunit 2 species ang umakyat. Ang matematika ay hindi tumutugma. Pagkatapos ay napagtanto niya ang isang mahalagang bagay marahil ang demonyo ay hindi talaga nagsabi na sinira nila ang inalis na sibilisasyon. Nabanggit lamang nito na ang pag-abot sa kaharian ng Sky Sea Realm ay isang kinakailangan para sa pagkakaroon ng mana. Tumango si Roland, na iniisip na dapat ay mayroong higit pa sa kwento, isang bagay na hindi pa nila alam. Ang eksena ay lumipat sa bulwagan ng pagpupulong sa Neverwinter Castle. Ang lahat ay abala sa pag-iisip. Ang ideya ng isang species na kasing lakas ng mga demonyo sa kabilang panig ng kontinente ay bumigat sa grupo. Si Wendy, na sinusubukang pag-aanan ng kalooban, ay iminungkahi na maaaring gawa-gawa lamang ito ng mga demonyo para takutin sila. Sinabi niya na dapat silang manatiling optimistic hanggang sa magkaroon sila ng sapat na katibayan. Pagkatapos ng ilang sandali, inamin ni Phyllis na minamaliit nila ang mga demonyo. Sinabi niya na hindi lamang sila kulang sa kaalaman tungkol sa kaharian ng Sky Sea Realm, hindi rin nila alam ang tungkol sa kabilang bahagi ng rehiyon ng Dawn. Itinanong ni Roland kung may alam siya tungkol sa kaharian ng Sky Sea Realm. Sinabi niya na wala siyang alam na tiyak. Ibinahagi ni Phyllis na minsan niyang narinig na ang kabilang bahagi ng rehiyon ng Dawn ay isang ilang na lugar na may matataas na bundok at mga bangin. Karamihan sa mga oras, ang mga bundok ay nasa ilalim ng tubig, naganap lamang na nahayag sa panahon ng low tide. Iyon ang nakakuha ng atensyon ni Roland. Mukhang katulad ito ng inilarawan ni Thunder sa Shadow Isle. Nakita kaya ng mga explorer ang kontinente sa tapat ng rehiyon ng Dawn. Ngunit hindi iyon dapat mangyari dahil ang rehiyon ng Dawn ay nasa hilagang kanluran ng Neverwinter, habang ang Shadow Isle ay nasa silangang bahagi. Paano nakita ng mga explorer ang kabilang kontinente mula doon? Nakakunot ang noo ni Roland, na iniisip ang heograpiya ng rehiyon. Sinabi ni Roland na kung ang mundo ay bilog, ang kurbado ng planeta ay dapat na imposible ang ganoong tanawin. Mayroong isang bagay na hindi tama. Mukhang pareho ang iniisip ni Tilly. Napansin ni Roland na nakatingin ito sa kanya at napagtanto na naaalala rin ito ang mga underwater ruins na natagpuan ng expedition team. Kung ang mga ruins na iyon ay hindi itinayo ng Federation ngunit nanunood sa kontinente ng demonyo, sino ang nagtayo nito? Nagpasya si Roland na kakailanganin niya si Thunder upang siyasatin pa ang mga ruins. Napansin ni Agatha na tumahimik si Roland at tinanong kung okay lang siya.
Sinabi niya sa kanya na nag-iisip lang siya. Nahulaan niya na ang balita ay nakaka-stress sa kanya at muling tiniyak sa kanya na makakahanap sila ng paraan para harapin ito. Sumingit si Phyllis na nagsasabing si Roland ay mas maayos kaysa sa nangungunang 3 upuan at dapat bigyan ng kanyang sarili ng ilang kredito. Lumingalinga si Roland at napansin na mukhang nag-aalala ang lahat sa kanya. Napagtanto niya na ang kanyang malalim na pag-iisip ay naging dahilan upang magmukha siyang masyadong seryoso. Nakangiti, sinabi niya sa kanila na ang kanyang plano ay hindi upang magtago sa ilang liblib na sulok at iwanan ang problema sa demonyo para sa mga tao 400 taon mula ngayon. Sa halip, gusto niyang harapin ang lahat ng harapan, ibagsak ang kompetisyon at lutisin ang misteryo ng banal na kalooban. Idinagdag niya na may ngisi, ay mukhang mas seryoso kaysa sa naisip niya. Ngumiti si Anna sa kanya habang siya ay tumatayo. Ipinahayag ni Roland na sa harap ng araw, lahat ng bagay, kasama na ang mga demonyo, ay magiging alikabok lamang. Sa isang determinadong tingin, sinabi niya sa kanila na tatayo silang magkasama at saksihan ang sandaling iyon. May makakahula ba kung ano ang sinusubukang gawin ng ating lalaki sa pagkakataong ito? Sa kabilang bahagi ng bayan, nakaupo si Akim sa tabi ng apoy habang inilabas ni Doris ang isang palayok ng sopas at inilagay ito sa mesa. Iyon ang hapunan para sa gabing iyon. Tinitigil ni Akima ang kanyang refleksyon sa sopas at nag-alinlangan. Napansin ito ni Doris at tinanong kung ano ang nasa isip niya. Inamin ni Akima na iniisip niya kung tama ba ang kanyang desisyon noon. Inisip niya na baka kung nanatili sila sa ilalim ng sleeping spell, mas magiging madali ang buhay. Hindi sila magsisiksikan sa maliit na bahay na ito. Sinubukan itong aliwin ni Doris, na nagsasabing kahit gaano kaliit ang bahay, meron pa rin bubong sa kanilang mga ulo. Oo, hindi ito kasing ganda ng dati, ngunit mas mabuti ito kaysa sa paggala sa mga lansangan tulad ng dati. Pinutol siya ni Akima na sinasabing hindi ito tulad ng dati. Ilang beses na siyang nag-apply sa City Hall pero hindi siya natanggap. Ngayon, silang anim ay umaasa na lang kina Doris at White Pear para sa mga gastusin. Nagsimulang magsisi si Akima, iniisip kong iba sana ang nangyari kung tinanggap niya ang tulong ni Wendy. Napansin niyang naging harsh ang tono niya kaya humingi siya ng paumanhin at tinakpan ang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Paniniguro ni Doris, nagkasundo tayong umalis ng sama-sama dahil naniniwala kami sayo. Hindi mo to kasalanan. Hinawakan ni Doris ang kamay ni Akima at sinabing hindi problema ang gastusin. Napakarami na nang naitulong mo sa amin noon. Ngayon naman, kami ang tutulong sayo. Hindi alam ni Akima ang sasabihin. Pero bago pa siya makapag-isip, may kumatok sa pinto. Nagulat siya at tumayo para tanungin kung sino iyon. Laking gulat niya nang makita si Wendy. Paliwanag ni Wendy, gusto raw silang makausap ni Roland. Sa gitna ng makapal na nyebe, naglakad sila papunta sa kastilyo. Ang mga gwardya sa gate ay pinalitan na ng mga Tikira witches. Tanong ni Wendy kay Akima kung nilalamig ito. Sabay sabi na malapit na rin daw silang maghubad ng mga damit pagpasok nila sa loob. Narinig ito ni Akima kaya bigla siyang nakaisip ng kung ano-ano. Nang makarating sila sa kastilyo, isang maid ang bumati kay Wendy sa pamamagitan ng pagyuko at sinabing nasa silid ang kanyang kamahalan. Nagpasalamat si Wendy at hinawakan ang kamay ni Akima, saka siya inakay papasok. Naramdaman nila ang init pagkapasok pa lang nila. Habang sumusunod sa maid papunta sa main hall, napansin ni Akima ang mga hitang pipe. Nag-alis ng coat si Wendy at sinabi kay Akima na dapat ding alisin ang coat niya. Kung hindi, pagpapawisan ito. Hindi mapigil ang mapatingin ni Akima sa dibdib ni Wendy sandali. Medyo namumula ang kanyang mukha. Sa paghahambing niya sa sarili kay Wendy, naisip niya kung iyon din ba ang intensyon ng kanyang kamahalan. Siguro ay hindi naman siya ang pipiliin nito. Maya-maya, dinala na siya ni Wendy sa silid. Kinakabahan, yumuko si Akima kay Roland, na nagbaba ng kanyang libro at sinabing hindi na kailangan ng formalidad. Ipinaliwanag niya na matagal na niya itong gustong makilala dahil ang kanyang kakayahan ay napakahalaga sa kaharian. Naisip ni Akima na hindi ito tungkol sa anumang kainahinala. Gusto siya ay recruit ni Roland. Inalok siya ng fixed contract, 2 gold kada buwan, na may karagdagang 50 gold para sa bawat matapos na gawain. Bumilis ang tibok ng puso ni Akima. Sa ganung kita, hindi lang niya matutustusan ang kanilang mga gastusin,
makakatulong pa siya sa kanyang mga kaibigan. Halos hindi siya makapaniwala. Maingat pa rin, itinanong niya kung ano ang gusto niyang ipagawa bago siya pumayag. Ipinaliwanag ni Roland na napakasimple lang at kailangan niya itong tulungan na makahanap ng isang uri ng bato. Kumuha siya ng batong kasing laki ng hinlalaki sa isang drawer at ibinigay ito sa kanya. Sinuri itong mabuti ni Akima at sinabing mahirap itong masundan ang pinagmulan. Naalala niya ang isang pagkakataon na inatasan siyang hanapin ang pinagmulan ng isang batong hiyas pero dinala niya ang kliyente sa isang lugar na puno ng dumi. Sinabi ni Roland ito ay isang bauxite, technically isang gemstone source ayon sa komposisyon nito, tapos hinikayat niya itong subukan. Aktibo ni Akima ang kanyang kakayahan, at bigla, isang sinag ng ilaw ang lumabas. Kahit siya ay nagulat, iyon ang pinakamalakas na ilaw na kanyang nakita. Nakangiting tanong ni Roland kung may problema. Sumagot si Akima na tiyak na may isa pang katulad na bato sa drawer. Kinuha ito ni Wendy, at kinumpirma ni Roland na tama siya. Tapos tinanong niya kung maaari niyang mahanap ang ikatlong katulad na bato. Sinubukan ulit ni Akima, gamit ang kanyang kakayahan para masundan ang pinagmulan ng bato. Natukoy niya ang direksyon pero hindi niya masabi kung gaano kalayo. Hiniling ni Roland na subukan niya ang iba't ibang direksyon, na lalo lang nagpausisa sa kanya. Sa wakas ay itinanong niya kung ano ang mga batong ito. Mas mahal ba ito kaysa sa ginto? Nakangiting ipinaliwanag ni Roland na ang mga batong ito ang kanilang kinabukasan. Ang sagot na iyon ay nag-iwan kay Akima ng kaunting pag-aalala. Hindi siya isang combat witch, at kung talagang napakahalaga ng mga bato, nag-aalala siya na baka kumalat ang balita, na maglalagay sa misyon at sa kanyang buhay sa panganib. Narinig ang kanyang pag-aalala, tiniyak sa kanya ni Roland na kung may sinumang hindi nakakaintindi sa kanila, ang mga batong ito ay ordinaryong bato lang. Pero para sa kanya, mas mahalaga ito kaysa sa ginto at ito ang susi para ma-unlock ang tinatawag niyang Radiant Radiation questline. Hindi masyadong naintindihan ni Akima ang huling bahagi, pero nakaplano na si Roland. Sinabi niya na hindi siya mag-isang maghahanap. Sa sandaling iyon, pumasok si Sean. Bukod kay Sean, isang team ng mga engineer at sundalo ang sasama sa kanya. Ang prioridad ng misyon ay hanapin ang pinagmulan ng mga bato, at anumang tulong na kailangan mula sa mga opisyal sa ibang teritoryo ay dadaan kay Sean. Natigilan si Akima sa ideya na tutulungan siya ng mga local lord. Tumawa si Roland at ipinaalala sa kanya na ang mga taong iyon ay hindi na katulad ng dati. Medyo nakampant na, isang huling hiling ang ginawa ni Akima, gusto niyang ibigay ang kanyang sweldo kay Doris. Pumayag naman si Roland. Yumukod ng malalim si Akima at tinanggap ang trabaho, sinabing maghahanda siya at aalis kinabukasan. Tumango si Roland, tiwala sa kanyang mga kakayahan at umaasa ng magandang balita. Pagkaalis ng lahat, tumingin si Roland sa bintana at bumantong hininga, bumubulong sa kanyang sarili. Sa wakas, nagsisimula na. Tahimik na lumitaw si Nightingale, nakatingin sa kanya. Nabanggit niya na tuwing pinag-uusapan ni Roland ang paglikha ng araw, mukhang lalo itong ganado. Bumantong hininga si Roland at sinabing dahil ang landas na ito ay tungkol sa paghabol sa apoy. Simula sa sandaling ito, ang sangkatauhan ay humahakbang sa isang bagong panahon, hindi na lang nakatingala sa araw kundi nagsusumikap na sumabay sa liwanag nito. Hindi alam ni Nightingale ang sasabihin. Ang hindi niya alam ay simula pa lang ng evolution ni Lucia sa kanyang coming-of-age day, lihim na inatasan ni Roland si Kyle na ihiwalay ang isang elemento mula sa isang masa ng mga materyales para mahanap ang uranium. Sa mga kritikal na sample sa kanyang kamay, mayroon na si Roland ng kailangan niya para magtrabaho patungo sa kapangyarihan ng araw. Kailangan magtrabaho ng husto si Roland para mahanap ang tamang pinagmulan ng kapangyarihan ng nuclear energy. Mula sa impormasyong nakalap nila mula sa mga demonyo, ang sangkatauhan ay nasa isang kritikal na sangandaan. Kung ang kanilang mga kaaway ay maaaring palakasin ang kanilang mga sarili sa mga paraang higit pa sa loika, kung gayon ang mga tao ay nangangailangan ng isang sandatang kasing di pangkaraniwan, at ang mismong sandatang iyon ay ang enerhiyang nuclear. Tahimik na pinanood ni Nightingale si Roland, seryoso ang kanyang mukha at malinaw na nasa ibang lugar ang kanyang isip. Pagkatapos ng ilang sandali, tinapik niya ang balikat nito at sinabing naniniwala siya sa anumang sinabi nito.
Gayunpaman, inamin niya na mahirap isipin na ang ganoong kaliit na bagay ay maaaring tumalo sa mga demonyo. Inamin ni Roland na kahit siya ay hindi maniniwala nito kung hindi niya ito nakita mismo. Idinagdag niya na kung hindi dahil kay Soraya na ibinalot ito sa isang protection, hindi niya ito hahawakan gamit ang kanyang mga kamay. Ibinuklat ni Roland ang isang blueprint at inilatag ito sa mesa. Nang makita ito ni Nightingale, tinanong niya kung nagbabalak na naman itong magpuyat. Ngumiti si Roland at sinabing ngayong ang lahat ay may kislap ng pag-asa, hindi niya hahayaang masira ng kanyang catamaran ang lahat. Hindi tumutol si Nightingale. Sa halip, tahimik siyang naghanda ng tsaa at isang hitang gabing merienda. Natural lamang na karamihan sa mga merienda ay mga bagay na gusto niya, at tiniyak niyang magdala ng isang tasa ng kanyang paboritong inuming pampalakas ng enerhiya na chaos, na nagpatawa kay Roland. Ang sumunod na araw ay isang dahilan para magdiwang. Dahil ang proyekto ng Oil Distillation Tower ay opisyal na nagsimula. Sa loob ng tore, mabilis na tumaas ang init, at sa lalong madaling panahon, isang makapal na usok ang pumapaitaas. Mula sa malayo, pinanood ni Edith ang eksena at bamulong sa kanyang sarili, kay ganda. Si Cole, na nakatayo sa tabi niya, ay nagbigay sa kanya ng nagtatakang tingin at sinabing isa lamang itong usok. Kaya ano ang napakaganda roon? Ngumiti si Edith at tinanong kung naaalala niya kung ano ang hitsura ng kanilang bayan noong taglamig. Nag-isip si Cole ngunit ang mga eksena lamang sa loob ng bahay ang kanyang naalala. Napagtanto niya na wala siyang maraming malinaw na alaala ng mismong lungsod. Kung kailangan niya itong ilarawan, marahil ang tahimik ang pinakamagandang salita. Umiling si Edith at sinabing hindi lamang ito tahimik, ito ay talagang walang buhay na parang ang buong lupa ay nagyelo. Inamin niya na dati niyang iniisip na iyon ang dapat na hitsura ng taglamig. Sa ibaba, naghiyawan ang mga tao habang ang mga unang patak ng langis ay nakuha. Lumingon si Edith kay Cole at tinanong kung ano ang nakikita nito. Naguluhan si Cole sa tanong. Ipinaliwanag ni Edith na ang lupa ay humihinga, at ang hamog na tumataas mula sa tore ay patunay nito. Ang kalikasan, aniya, ay maaaring baguhin ng sangkatauhan. At kapag ang mga tao ay naging sapat na malakas, maaari pa nilang baguhin ang mundo mismo. Muli niyang itinanong, hindi ba't ang ganitong uri ng kapangyarihan ay maganda?